Shalom po, Pastor Delphin. Mag-tatagalog po ako ngayon. Kung pwede po sana may share po ito sa mga kapatid po dyan sa Pilipinas. Kasi Tagalog po ako ngayon. Susubukan ko pong mag-Tagalog. Kasi madami po kasing mga taga-ibang bansa po na gustong makinig po May mga nagfa-follow po sa akin, mga ibang lahi. Mga African po yata yung mga yun. Yung iba nasa Amerika. Fina-follow po nila ako. Kaya lang, magtatagalog po muna. Gagawin ko po ang lahat para po magtagalog po ngayon. Magtatagalog po ako, mga mahal ko pong mga kapatid. Kasi po kailangan, kahit na matigas ang ulo ng mga Pilipino, okay lang sa akin. Total, witness naman po ito tsaka testimony Kung ayaw nilang makinig, wala po tayong magagawa. Hindi naman tayong pupunta ng impyerno Hallelujah. Amen po, Pastor Delphin. So, 11:30. Sana po umabot po ito sa mga Pilipino po dyan. Kung pwede lang po sana. Kasi sayang po ito Talaga. Sayang. Kung titingnan po ninyo, madalang lang po akong magtagalog. Napakadalang. Kasi ang espiritu ko po, katulad nung si Juan, yung nagpa-prophesy sa Pilipinas, yung taga-Amerika. American siya pero nagpa-prophesy siya sa Pilipinas. Kasi wala ngang propetang kinikilala sa sariling bayan. Ako hindi naman pa ako propeta. Pero wala naman po nagtuturo ng dalawang ebanghelyo kahit saan po tayo pumunta. Hello, Sister Eileen. Pwede mong i-share ito, Sister Eileen, sa mga kakilala mo dyang mga Pilipino. Tapos ilagay mo highlights dyan kung pwede. Kasi sayang, magtatagalog ako ngayon. Madalang lang ako magtagalog, mga kapatid. Tapos namimili pa ako dito ng mga grupo ng mga Tagalog, pati ayaw magsalita. Pinipili ko lang po yung mga alam kong Tagalog dito Mga Tagalog na grupo. Dito po sila. Pati Kapampangan, nandito rin. Kasi sayang po. Sayang. Madalang lang yung mga anak ng Diyos talaga na mahilig mag-aral ng salita ng Diyos. Napakadalang. Wala kang gaanong makikita. Kasi ang salita ng Diyos, kapag walang banal na spirito, madali ka lang matulog. Makakatulog ka talaga. Magiging tamad ka sa pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, tatamarin ka. Kasi kalaban mo, demonyo Pag hinawakan mong Bible, automatic may demonyo nakaantabay sa iyo. Gagamitin yung kahinaan mo. Anong kahinaan na yun? Espiritu ng katamaran. Tapos sasabihin pa ng demonyo sa iyo, magbasa ka ng Bible para makatulog ka. Di ba ganun ang ginagawa nila? Kung gusto mong matulog ng maaga, magbasa ka ng Bible, sasabihin nila, demonyo pang magsasabi sa iyo, siyempre. Ganun yan. Kapag inaantok ako, hindi ako nagbabasa. Kasi sayang lang. Hindi ako magbabasa. Namimili pa ako dito ng mga grupo ng mga Tagalog. Religious group. Saan pa ba rito? Halos nandito niya ata lahat Di ba hinahanap ninyo? Shalom, Mother Brother Tizar. I'm so sorry. I'll be speaking my own tongue. Sayos ko lang bigyan mo ng takdang araw para mabalita ko sa mga kapatid natin na makinig at sumuporta dito sa online.
Sige po, Pastor, minsan po mag-share pa ako. Yung teacher ko po dyan nung high school pa ako, sinasabi rin niya po bukas. Pero hindi ko pa alam bukas po kasi. Kasi po ngayon po yung bakante ko. Ang hirap magsabi. Paano kaya yun? Paano po kaya sabihin yun? Ang hirap ng ganun. Kasi po, minsan kasi, ewan ko Pero tanangin ko po, Pastor, tatanungin ko po kung pwede po ako bukas ng gabi. Kasi alas 8:30 po ngayon dito so medyo maaga-aga po ako ngayon. At sabi ko nga, ayaw ko sanang mag-share, kaya lang sayang kasi yung panahon. Bahala ng Lord. Bahala na po. Kasi sayang Kasi kahit hindi pa ako handa, basta nanalangin po ako, nanalangin po tayo. Pag binuksan ko ni bunganga ko, dire-diretso na po yun. Kasi ganun po talagang anointing. Basta ang mahalaga, handa ka sa Espiritu at bahala ng Lord sa inon. Ganun po. Actually, ganun talagang ministry. Nakadami rin share Ayos. Put highlights. Oops. Sandali. Nagsasalita ako. Highlights. Maglagay lang pa ako ng highlights. And then, yun yata. And then, followers. Tama ba yun? Meron bang followers dito? Wala. Anong followers? Okay lang. Pwede po kayong mag-pray kung nais po ninyo habang nag-update po ako. Nagsisend po ako sa mga grupo. Di ba naghahanap po kayo ng sound doctrines? Yung mga hindi nyo yung mga hindi nyo pa naririnig ng mga mensahe? Maluwang po ang two gospel ministry, lalo ng Kingdom of God. Maluwang. Kasi ang Kingdom of God at saka ang Gospel of Grace, yan ang complete gospel talaga ng Holy Bible, ng isang anak ng Diyos. Maligtas ka muna, syempre, maligtas ka, malinisan ka, bago ka magkaroon ng banal na spirito. Pag nagkaroon ka na ng banal na spirito, yun na. Ang problema mo, sarili mo na. Syempre, kailangan mo magbago Babaguhin mo sarili mo di ba? Babaguhin mo sarili mo, no choice ka. Anong gusto mo? Ibalik mo ulit yung ganito lang naman ang principle niyan makasalanan ka, di ba? Tapos, merong isang ebanghelista pumunta sa iyo, ipinaliwanag sa yung kaligtasan. Pero makasalanan ka, di ba? Lagi kang nagkakasala. Ngayon, siyempre, naniwala ka sa sinasabi ng ebanghelista, so ngayon, nanampalataya ka sa Panginoon Jesucristo. Pero makasalanan ka, di ba? Ngayon, nanampalataya ka sa Panginoon Jesucristo. Tapos, naramdaman mo yung banal na spirito sa buhay mo. Mararamdaman mo yon. Alam mo kung meron kang banal na spirito, wala. Malalaman mo yan. Ngayon, pag alam mo na meron kang banal na spirito, ang problema, kailangan mo nang magbago. Kailangan mo na talagang magbago. Siyempre, binigay mo na yung masamang buhay mo sa Panginoong Jesucristo Diba? Kumbaga, I am crucified with Christ, sabi niya, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan mo, ipinako na ng Panginoong Jesucristo, tama? So, ibig sabihin, hindi mo na kailangang, dapat nga, isa-isa dapat tayong mapako sa krus, yung tutuusin Gusto mo ba yun? Hampasin ka ng 39 na beses? Hampasin ka, tapos, lalabas lahat ng mga buto-buto mo, Ayon daw sa history, ang Panginoon Jesucristo halos lumabas ang buto niya Lumabas talaga, naniniwala ako doon dahil yung ginamit sa kanya may mga hook na ganyan, no? Yung dumidikit talaga sa laman, tapos hihilain mo pa. Yun nakalagay sa banal na aklat, pati buto niya talaga lumabas. Nandun sa Old Testament, ba't di nyo basahin? Kung mahanap nyo. Lumabas talaga ang buto ng Panginoon Jesucristo noon. Yung mga ribs niya lumabas. Lumabas talaga. Ang nipis lang naman ng laman Ang nipis.
Kaya nga ang anghel sa kanya, binigyan siya ng kalakasan eh. Binigyan siya mismo ng kalakasan para makasurvive siya. Kasi kung hindi siya binigyan ng kalakasan, hindi siya makakasurvive. Biruin mo, Diyos siya eh. O bakit tumulo ang pawis niya na parang dugo? Bakit? Nakakita na ba kayo ng tao dito sa balat ng lupa na tumulo yung dugo niya tumulo yung pawis niya na dugo? Wala kang makikita. Oh, wala kang makikita. Pero si Lord Jesus Christ, nagawa niya yun. Kahirap nun. Kahirap nun. Wala kang makikita. Ganun kahalaga ang buhay mo. Ganun kahalagang buhay ko. Kaya nga, mamamatay ako sa salita niya. Kaya huwag niyo akong titirahin pagdating sa Word of God, kapatid. Ay, magkakamatayan tayo dyan. Ipagtatanggal kong salita ng Diyos, kapatid ko. Ipagtatanggol ko yan. Kasi namatay ang Lord sa akin eh. Namatay ang Lord sa akin. Hindi ako pwedeng mamatay sa Kanya. Hindi naman akong tagapagligtas eh. Namatay ang Diyos sa akin, ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang kapalit nun para sa akin, mamamatay ako sa salita niya. Bakit? O sasabihin ng demonyo, renounce your faith. Ay, hindi. Kahit magkamatayan, hindi pwede. Niligtas ako ng Diyos ko eh. Nagpakumbaba, nagpakababa siya. Isang Diyos, nagpakababa. Bruin mo yun. Pinipitik-pitik lang niya yung mga anghel. Si Satan ka, pinipitik-pitik lang niya, tutusin. Pasalamat nga si Satan, buhay pa siya hanggang ngayon eh. Buti pa nga siya, kahit pa paano, nandito pa siya eh. Bruin mo yun? Naisip niyo ba yun? Pero nagpakababa siya. Diyos siya, nagpakababa siya. Isipin nyo nang mabuti yon. Tapos ikaw, magkakasala ka lang. Nag-i-enjoy ka pa sa kasalanan. Di ba naman demonyong pastor mo? Ewan mo, sinong pastor mo yan? Mag-aaral tayo mamaya. Oo, pag-aralan natin yun. Mga demonyong mga pastor dyan. Opo. Ipapaliwanag natin ano ba ang death, burial, and resurrection. Palawakin pa natin. Kasi yan talagang kalaban ng Two Gospel Ministry. Yan po talaga. Ang nakakaintindi lang yan, sila mismo. Mga papastor talaga. Ang Two Gospel Ministry, intended talaga yan para sa kanila. Hindi lang sa kanila, syempre. Hindi lang mga pastor, pati mga elders na malalalim sa pananampalataya. Masarap mag-aral ng Two Gospel Ministry sa mga malalalim sa pananampalataya. Oo. Yung mga mahiling mag-aral ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid, tatamad-tamad ka, hindi mo ako maintindihan. Oo, kahit pag-usapan natin ang kaligtasan mo, di mo rin maintindihan. Hindi mo maintindihan. Kung hindi malalim ang pangunawa mo sa salita ng Diyos, kapatid ko, hindi mo maunawaan ang Two Gospel Ministry, lalo ang Kingdom of God. Hindi mo maunawaan. Ang sikreto sa Kingdom of God, dapat meron kang banal na spirito. Kung wala kang banal na spirito, kapatid, wala, para lang pompeng na humahalingaw na walang, ewan ko, di mo maintindihan. Oo, isa pa, ganito. Kahit na merong banal na spirito ang buhay mo, kung makasalanan ka, kapatid, saturated ang utak mo, ang puso mo ng kadumihan, ng karumihan. Kaya dapat muna malinisan ka muna bago ka makinig. Bago ka matuto talaga, bago ka makaintindi. Sinabi ng Panginoon siguro sa mga alagad niya, nilinis na kayo sa mga salitang mga sinabi ko sa inyo. Yun sa John chapter 15 verse 3. You are cleansed by the words that I have spoken unto you. Sabi niya ganyan. Nalinis na kayo ng mga salitang ibinahagi ko sa inyo. So, the more ka na nagsasalita, the more ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, kapatid, ayaw mo man at sa hindi, malilinisan ka. Oo, kahit hindi mo namamalayan yon. Excuse me. Yan ang salita ng Diyos, kapatid. Maniwala ka sa akin, hindi ka maniwala, okay lang din. Pero, basta't nakikinig ka ng nakikinig, kapatid ko, lalo pag tinatapos mo ang online ministry, kahit pa paano, pag nalinisan natin mo, matututo ka na lang. Hindi mo namamalayan, natututo ka na pala. Hindi mo namamalayan, natututo ka na pala. Hindi pa ako nagbibiro. Ba't di mo subukan kasi? Ang Panginoon susunod sabi nun nalinis na kayo ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Basahin po ninyo, may mga Bible po kayo dyan. Siguraduhin po ninyo mga banalang Bible po ninyo. Baka yun namang Taglish na mekeni na English na galing sa Bible Society na alam mo para sa mga kabataan, yung demonyong Bible. May demonyong Bible dyan sa Pilipinas, kahit NIV pa yan. At saka yung Biblia ng mga kabataan, yung merong Taglish. Alam yung Taglish, pinaglo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 l
O, galing sa demonyo yan. Hindi ganyan ang salita ng Diyos, kapatid. Bawat salita ng Diyos, heaven and hell ang katapat niyan. Banal ang salita ng Diyos. Kaya dapat ang mga translations, ang mga translations talaga, banal talaga. Ganun talaga yan. Ang salita ng Diyos, kapatid. Saan ka naligtas? Saan ka naligtas, kapatid? Sa pastor mo? Sa evangelist? Hindi. Naligtas ka sa salita ng Diyos. Kahit ako mismo, kahit mag-share ako ng kaligtasan sa inyo, hindi ako nagligtas sa iyo. Ang salita ng Diyos ang nagligtas sa iyo, sinasabi ko lang. Tinutulungan lang kita. Parang ganoon. Depende kung maniwala ka o hindi. Ganyan yan. Durin mo, ang Panginoon si Kristo. Nagkatawang tao siya, kaya nga anak ng tao eh. Lagi yung sinasabi, anak ng tao eh. Mahirap ang sitwasyon ng Panginoon si Kristo, hindi nyo lang alam. Tapos nagkakasala ka, nag-i-enjoy ka. O sabihin na natin, sige, sabihin na natin biktima ka ng pastor mo. Sabihin na natin biktima ka, o sige, ilang taon ka nang nasa simbahan ng Diyos. Sa tingin mo, sa loob ng 10 taon, 20 taon, biktima ka pa rin? Tamad ka lang, kapatid. Tamad ka lang mag-aral ng salita ng Diyos. Bro mo, inaabot ka ng 10 taon, ganyan pa rin ugali mo, tapos naglilid ka ng, ewan ko, nagsishare ka ng word of God dyan. Akala mo, ikaw pa yung evangelista, akala mo, kanang kamay ka ng pastor mo pa. Mahirap ang ganun. Mahirap ang ganun, kapatid. Ang isang pastor, o ang isang naglilingkod, banal yan, dapat. Dala-dala niyang salita ng Diyos eh. Anong dala-dala niya? Salita ng demonyo. Syempre, kung death, burial, and resurrection ang dinadala mo, demonyo talaga may-ari niyan. Sinasabi ko sa inyo. Si Satanas talagang may-ari niyan, kapatid, yung death, burial, and resurrection. Patutunayan ko sa inyo. Ang two gospel ministry talaga kailangan mawasak dyan sa Pilipinas. Una, dyan sa Pilipinas. Pangalawa, sa mga bansa. Kahit pa paano, sinishare ko naman na eh. Maniwala kayo, hindi okay lang. Marami sa mga pastor sa Pilipinas, 90% sa mga yan. Baka possible mga 95% pa. Mga false pastors ang mga yan. Maniwala kayo, hindi. Maniwala kayo. Kung di nyo pa maniwala, umalis na po kayo dito pa. Kasi sayang lang talaga. Sayang lang ang panahon po ninyo makinig. Sayang lang. Kasi ang talagang kalaman nyo yung pride niyo. Demonyo sa katawan nyo, possible may ganyan din. Huwag ko makinig dyan. Huwag ko makinig dyan. Di wag. Wala namang problema yon. Sino ba namang may gusto ng kabanalan, kapatid? Sino bang may gusto ng kabanalan? Sino? Ikaw, kapatid? Gusto mo ng kabanalan? Sigurado ka? Ipag-isipan mo muna yung mabuti, kapatid. Mahirap. Napakahirap. Ang kabanalan, higit yan sa isang naglilingkod na pastor. Apo, may mga pastors po tayo dyan. Ang kabanalan ay higit pa sa isang pastor. Imposible yata yung Brother James. Pag-isipan mo muna, mamaya ako sagutin yan. Meron pang ginagawa, kapatid ko. Bakit mas mahalaga pa ang kabanalan kaysa sa isang pastor? Isipin mong mabuti, kapatid. Hindi pa ako nagbibiro. Isipin po ninyo mabuti. Hindi mo maintindihan kasi nga mababaw pang pananampalataya mo eh. Hindi mo talaga maintindihan yun. Burin mo, kabanalan, masigit pa sa isang pastor. Papalitan ko. Ang kabanalan, masigit pa yan sa isang apostol. Yun, mas malalim na. Para makapag-isip-isip ka ng mas malalalim. Siyempre, hindi nyo mag-iisip ka na yan kung anong isipin mo. Sige nga, isipin mo nga yun, mahal kong kapatid. Sige nga. Ang kabanalan ay higit pa sa isang apostol. O yung fivefold ministries na tinatawag. Bigyan ko kayo ng minuto, kapatid ko, habang meron pa akong ginagawa. Kasi di pa ako tapos eh. Kabanalan, higit pa sa isang pastor. Matindi ka. Katindi mo. Pero ang maganda, banal ka na, pastor ka pa. Anong klaseng anointing meron ka? Ay ba? Yun ang maganda. Yun ang isipin mo. Banal ka na, pastor ka pa. Di ba? Isipin mo na lang. Anong klaseng kapangyarihan meron ka? Ayun ako, kapatid. Hallelujah, kapalad ng mga nakikinig sa iyo kung sakaling ganon.
Banal ka na, pastor ka pa, di ba? Banal ka na, teacher ka pa. Ganyan katindi po ang kabanalan. Ganyan po katindi ang kabanalan po. Kaya isipin po ninyo mabuti. Kung nais mong maging banal, mag-isip-isip ka muna mabuti, kapatid. Kasi kapag sinabi mong oo, ay mag-ingat ka na. Demonyo na kasama mo, kapatid ko. Baka katabi ka pa eh. Nakatayo sila sa paligid ng higaan mo, di mo lang alam. Ang mga demonyo. Bakit? Naghahanda sila para wasakin ang buhay mo eh. Kingdom-minded ka na, kapatid ko eh. Kingdom-minded ka na eh. Ang kinamumuhian ni Satanas, ito yung mga kalaban niya sa kingdom. Gusto niya maghari, di ba? Gusto niya maging Diyos nga eh. Di ba? Di ba gusto niya maging hari? Tinan mo yung kademonyo ni Satanas. Sambahin mo ko, sabi niya sa Panginoon si Kristo, ang kapal ng mukha. Di ba? Ang kapal ng mukha niya. Sino bang Panginoon si Kristo? Tagapagligtas ba siya nung tinutokso siya ni Satanas? Tagapagligtas ba tayo? Tagapagligtas ka, Jesus. Hindi naman eh. Hindi mo mababasa tagapagligtas siya doon nung kinakausap siya ni Satanas. Alam ni Satanas na siya ay anak ng Diyos. Period. Yun ang nakalagay doon. Ngayon, kung pag-aaralan mo naman na siya ay anak ng Diyos, makikita mo doon, siya ay isang hari. Magdidiskusyonan pa ba naman tayo dyan? Mag-a-argue pa naman ba tayo dyan? Nag-a-agree po ba kayo ng Panginoon sa Kristo, hari? Nag-aamin po ba kayo? Kahit di na po kayo mag-amin dito, okay lang. Kahit huwag na po kayong mag-amin. So alam ni Satanas na siya ay anak ng Diyos, alam din ni Satanas na siya ay hari. Tapos sasabihin niya, ibibigay ko lahat ito, sambahin mo lang ako. Demonyo yan? Yung demonyong Satanas na yan? biruin mo yun? Kasi nagpapanggap siyang hari. Nagpapanggap siyang Diyos. Yan si Satanas. Tapos mamumuhay ka ng kabanalan, kawawa ka, kapatid. Talaga, makakarinig ka sa akin ng salitang ganyan. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Kung pa isa-isa lang ang nagbabantay sa'yo kasi nga nag-enjoy ka sa kasalanan, patingin-tingin lang sa'yo, siyempre yun, obserbahan ka ng demonyo eh. Sige, okay lang yan. Ang simbahan mo, makasalanan naman eh. Ang simbahan mo, hindi naman perfect eh, kaya okay lang yan. Sige, may guardian angel ka talaga, isa-isa. May guardian angel ka. Hindi mawawala yan. Guardian angel, guardian devil. Sabihin na lang, palitan ko na lang, guardian evil o guardian evil angel. Para maging specific tayo. Tingnan nyo mabuti. Tapos, sasabihin mo, kingdom, mag-aaral ako ng kingdom, magpapakabanal na ako. Kawawa ka na yan. Lahat ng mga ginawa mong kalokohan, babawiin ni Satanas yan. Ganyan katindi. Wala kami pagmamalay, kapatid, matakot ka sa sarili mo. Mahirap po ang kingdom. Napakahirap. Napakahirap po ang kingdom living. Alam niyo po ang kingdom living? Amin po, Pastor Delphine. Tama po yan. Sapagkat bago ka maging pastor, nalinis ka muna o na-born again. Hindi ko alam kung bakit yung mga napunta sa... Di ba nagpa-fasting po kayo? Kahit wag niyo na pong sagutin po, Pastor Delphine. Kasi sa Bible School, napasok ko na po yung Rema. Alam yung Rema sa Tarlac? Napasok ko na po yan noon. Nagkaroon po yata ng... napasok ko po 2 beses. Kasi yung kaklase ko sa college, yung tatay niya nagtuturo doon. Napasok ko naman po yung Rema noon eh. At ayon sa nabalitaan ko, nagpa-fasting daw sila. Biro mo nagpa-fasting sila? Bible School yun ha. Ang tanong ko lang doon, nagmamanifest ba talagang Holy Spirit doon? Nagmamanifest kaya ang Holy Spirit? Totoo kayang Holy Spirit yung nagmamanifest sa kanila nung nag-speaking sila ng tongues? Sorry po pero hindi pa ako nag-speaking in tongues sa ngayon. Hindi pa po ako nag-speaking in tongues. Pero ang baptism of the Holy Spirit, nasa 5, 6, gano'n. Pero speaking of tongues, hindi. Hindi naman po mahalaga sa akin ang speaking in tongues eh. Mas maganda yung mag-prophesy. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo eh.
But I'd rather for you to prophesy, sabi niya ganyan. Either 1 or 3 at least, to edify one another rather than speaking of tongues. But I'm not stopping you to speak in tongues. If someone will speak in tongues, sabi niya ganyan, at least 1 and 2, but someone will interpret, and they should study the interpretation if it is right or wrong. Ganun kahirap. Halimbawa, nag-speaking in tongues ako. Ang sinasabi ko, nagpupuri ako sa Panginoon Jesucristo, kuno. Kasi hindi ko alam yung sinasabi ko eh. O meron naman mag-interpret. O, nagpupuri ka sa Panginoong Jesucristo. Eh, siyempre, yung mga anak naman doon, na mga malalalim sa pananampalataya, pag-aaralan din nila, talaga bang nagpapasalamat sa Diyos? Ganun kahirap. Kaya sabi nga ng Apostle Pablo, pag mag-speaking in tongues ka, sabi niya ganyan, sarilinin mo na lang. O kaya, manahimik ka na lang. Sa English, if not, shut up. Kung wala man lang magpapaliwanag, sabi ng ganyan, shut up. Marami pa akong nakita nagpo-prophesy, kahit yung demonyong pastor na kakilala ko. Ay, nagpo-prophesy siya, ay nagkukonsa talaga, nag-speaking in tongues talaga. First time ko siyang makilala noon sa bahay, nag-speaking in tongues siya sa akin. Siyempre, pinag-aaralan ko. Hindi ako basta-basta mag-agree, hindi ako nag-amen. Una, hindi ko naman naintindihan. Yun lang sa akin. Mahirap yan, mga mahal ko pong mga kapatid. Mahirap ang mamuhay sa kabanalan. Mahirap po. Napakahirap. Ang unang kalaban mo dyan, pag-ugali mo. Manalangin nga po muna tayo kasi excited ba ako eh, lalo pag Tagalog. Hindi lang po, atinan ko lang po ilang po yung mga nanonood ngayon. Andali lang po Kung gusto po ninyo ma-share po ito sa ibang mga kapatid, i-share na po ninyo habang maaga po kasi habang hindi pa po ako nagsasalita, ay naku po mga kapatid, sayang. Sayang po pag di po ninyo ito mapapakinggan. Tagalog pa man din, special sa atin, sa inyo. O syempre. Hallelujah, nasa na po ako? Ito, 100? Oh my. Shalom, my dears, to all who are my our brothers and sisters out there who cannot understand my tongue. I'm so sorry. I'm gonna speak in my own tongue, even though I send it to different kinds of groups. My dears, I'm so sorry, but I need to reach out my brethren out there in the Philippines. And please pardon me. I'm very sorry, my dears. Anyway, it's just very rare for me to speak in Tagalog in my own tongue. Because somehow I need to reach out some brethren out there, and also there are people who are under the ministry of the true gospel of our Lord Jesus Christ out there. And I need to reach them out also because every single time, every single minute is very precious in them, because the online ministry is almost time to close. It's almost time to remove. It is almost, my dears. Wait for a little longer. The online ministries will be gone. All of them. All of us. Amos chapter 8 will come to pass. My dear brethren, if you don't believe that we are not living in the end times, well, you are far away from your theology, my dears. But if you believe that we are already in the end times, my dears, please pardon me. I am very sorry, my dear brethren. I'll be speaking in my own tongue, my dears, because I'm in online. If I cannot speak in the online, how can I reach out my countrymen out there? There are only few so far, but it's okay. 1, 2, 3 is enough. Anyways, I'm used to it, unlike before. My dear brethren, I'm so sorry, my dears. Alright, but anyways, we will pray together. My nose is itchy, I don't know why. Manalangin po tayo. Our dear Father in heavens above, thank you very much for this wonderful opportunity that you have given us, our dear Father, in this very moment of truth. Our dear Father God, I would like to reach out my countrymen speaking in my own tongue. Our dear Father, but my brethren out there who are listening to me internationally in English language, our dear Father God, I pray to bless them, oh God, Jesus Christ. Lord, bless my brethren out there, those who are international brethren of ours, especially in Pakistan, our dear Father. God bless them, God Jesus Christ. All the two gospel ministries in Pakistan, our dear Father, God bless them. Our dear Father, you built that ministry, God Father, and you have a plan to have a huge ministry out there, massive ministry, our dear Father. And you are the God of that church. You are the God of that ministry, God Jesus Christ. And Lord, may your words be upon us, upon me, God Father.
You'll be the one to speak in my behalf, our dear Father. Lord, please talk to your children in the Philippines, our dear Father, tonight. And please release the spirit of wisdom, knowledge, and understanding, our dear Father. God, create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us, and restore to us the joy of our salvation, our dear Father. Lord, we repent on you, our dear Father, because you are God. We love you, God, Father in heavens above. We love you, Lord. In Jesus Christ's mighty name I pray, and we pray. So, ang Panginoong Jesucristo, Diyos siya nung bumaba siya. Diyos siya. Panginoon, Diyos, Hari. Yung tagapagligtas, konting portion lang yun, yung kaligtasan na yun. Nagagamit mo lang yung kaligtasan na yun, na-apply lang sa buhay mo yung kaligtasan na yun, noong hindi ka pa mananampalataya. Ano ba ang purpose ng evangelism? Ang pastor, hindi evangelist yung mga yan, hindi po. Hindi naghahalo ang pastor sa evangelist at ang evangelist sa pastor. Hindi pwedeng magsama ang mga demonyo at mga anak ng Diyos sa loob ng simbahan. Magtatawag ka ba naman ng mga satanista? Sige nga, may mga satanista dyan sa Pilipinas. Tawagin mo nga sila, papasukin mo sa simbahan, tapos yung mga anak ng Diyos, paghalu-haluin mo, sige nga. Kaya mo bang paghaluin? Tapos sasabihin mo, altar call tayo, mga kapatid. Yung mga hindi man nanampalataya dyan, lapit-lapit na dito. Kung ako siguro hindi man nanampalataya, hindi mo alam, meron akong panaksak dito. Halimbawa lang ha. Anak ako ng demonyo halimbawa, satanista ako halimbawa, di mo namamalayan. Wala ka pa namang Holy Spirit, alam nila yan. Alam nila na wala kang Holy Spirit. O, tingnan mo yung pare. Alam niyo yung pare, yung parang pare talaga sa online. Nakita niyo yung pare? Yung pare talaga. Meron dyan, hindi ko alam ang pangalan nun eh. Hindi ko alam kung sinaksak siya o something. Muntik na bulagan. Muntik siya namatay kapatid. Muntik siyang sinaksak. Walang Holy Spirit yun. Nung nagpakita nga siya ulit nakaganyan yung isang mata niya eh. Nakita niyo ba yon? Hindi ko pwedeng sabihin ng pangalan, hindi ko naman alam ang pangalan nun. Pare yun, nag-online siya. Maraming nanonood sa kanya, pare. Muntik siyang namatay. Ang sumaksak sa kanya, di ako nagkakamali, puti yata eh. Dapat di nyo subukan, mga pastor kayo dyan. Total, magagaling naman kayo eh. Mas magaling pa kayo sa salita ng Diyos eh. Paghaluin nyo, pwede yan. Kayo pa. Ang gagaling ninyo. Di ba? Evangelist kayo, mga simbahan ninyo, mga pastor kayo, pero evangelista pa kayo. Paghaluin ninyo, mga demonyo, mga satanista, mga ganyan. Di ba mga relihiyon? Paghaluin ninyo sa simbahan. Ganyan yan. Kasi yung tinuturo ng banal na aklat, hindi nyo tinuturo eh. Mali-mali talaga. Kahit anong gawin ko talagang makita ang espiritu ng death, burial, and resurrection, wala akong makita tama. Wala talaga. Kahit magturo pa kayo ng salita ng Diyos dito, walang kwenta. Bakit? Walang Holy Spirit eh. Magtuturo ka ng tithes and offerings, di ka naman naintindihan. Tapos sasagutin ka pa ng kapatid sa pananampalataya. Pastor, wala namang tithes and offerings sa New Testament eh. Wala naman talaga. Mag-a-agree ako sa kanila. Wala talaga. Hindi naman nagturong pa yung Jesucristo ng tithes and offerings eh. Hindi siya nagturo. Nag-sermon siya, oo, pero hindi siya nagturo. Paano niya tuturuan yung mga Hudyo? Alam naman nila yung tithes and offerings. Alam naman nila. Di ba? Kailan ba yun? Kung tatanungin mo, kailan ipinanak si Abraham? Kailan nagkaroon ng covenant si Abraham? Hindi ko pa alam. Ikaw anong DC eh. Hanggang sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Basta yung pagitan ng Malakay at saka Matthew, kamo na lang, is 400, hindi ko alam kung 468 or 368 or 360. Parang ganon. Years. Matagal-tagal na yun. Mula kay Malakay lang yun hanggang sa Mateo. Sabihin na natin 400 years, kamo na lang, sige. Pero nakalagay sa New Testament kung ilan, nakalimutan ko na po eh. Sorry po ha. Pero bilangin mo kung ilang libong taon mula kay Abraham hanggang sa Panginoong Jesucristo. Tinuro ang tithes and offerings doon. Bakit? Pumunta bang Panginoong Jesucristo para sa iyo? Dio ay hentil? Pumunta bang Panginoong Jesucristo para sa mga hentil? Mababasa ka ba sa Bible?
na nagturo ang Panginoon sa Kristo sa mga hentil? Nagturo ba siya? Nagturo po ba siya? Oo o hindi? Nagturo po ba siya? Oo o hindi? Yun lang po ang tanong ko eh. Oh, sagutin ko na, hindi. Kaya, hindi na iturang tithes and offering sa mga hentil. Ganun lang kasimple. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, sinermonan niya itong mga Hudyo. Sinermonan sila. Di ba? Anong sinabi ng mayaman? Ako, nagtatights ako. Sabi niya, di ba? Isang mayaman at saka, hindi ko alam, isang mayaman yun, isang eskriba yata. Tapos isang mahirap, yung kakabog-kabog dito. Panginoon, patabarin mo ako. Patabarin mo ako, Panginoon ko. Ako pa yung makasalanan. Ito namang Pariseo yata. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na po eh. Basta yung dalawa na yun eh. Nagtatights naman po ako, hindi katulad nito. Ako, banal ako, pero ito hindi. Di ba, gumaganon siya? Pero binanggit niya yung sabi niya, nagtatights ako. Tinan mo yung mayaman, Guro, o bakit? Ano problema mo? Paano po makapasok sa kaharian ng langit? Ano bang nakalagay sa sulat? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong buhay, buong kaluluwa, buong lakas mo. At ano pa? Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Sabi ng mayaman, nagawa ko na po lahat yan. Pati tithes and offerings, nagawa niya. Mayaman yon. Nagawa ko na po lahat yan. Sabi niya ganyan. Pero sinabi ng Panginoon si Kristo, kung gusto mong maging perfecto, sabi niya ganyan, di ba hindi kayo naniniwala sa perfecto? Kasi wala kayong alam sa kingdom of God eh. Hindi naman tinuro ng pastor ninyo, di ba? Kaya demonyo yung pastor mo. Pag hindi nagturo ang isang pastor mo na nakasulat sa banal na aklat, demonyo yan. Kahit ako mismo, kapatid ko. Pag nagturo ako at nag-invent ako ng sarili kong pagtuturo, demonyo rin ako. Wala akong Holy Spirit, kapatid. Wala, hindi ako pwede magturo ng two gospel ministry. Kingdom of God pa man din yan ay. Holiness pa man din yan. Ay naku po. Ang hirap niyan, kabigat niyan. Tapos magtuturo ko ng kademonyon katulad ng ginagawa nila. Wala daw tithes and offerings. Maniwala ka doon? May mga pastor nagtuturo ng tithes and offerings pero walang alam niya mga yan. Hindi nila alam yan. Niloloko lang kayo. Tapos pinipilit nila nagturo ang Panginoon sa Kristo ng tithes and offerings. Hindi pa nagturo talaga. Iba po yung nagtuturo sa nagsesermon. Pero makita mo sa mga ibang mga turo niya, may mga Hudyo talaga na sinasabi nila nagta-tithes and offerings sila. Di ba yung isang mahirap, naglagay siya ng isang kusing? Yung iba doon, nag-tithes doon. Yung iba, may mga nagta-tithes din syempre. May mga nagta-tithes. Pero yung iba, pero karamihan sa kanila, yung gusto lang nilang ibigay. Kaya nag-observe ang Panginoon sa Kristo hanggang itong balo, inobserbahan niya, pambira, higit pa yun sa tithes and offerings, kapatid. Burin mo. Nagbigay siya ng isang kusing. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, siya ang nagbigay ng higit sa kanilang lahat, sabi niya ganyan. Isang kusing lang yung binigay niya, kapatid. Nagtaka sila. Kadami-dami kong binigay. Halos 1,000,000. Binigay ko. Yung tithes ko, halos 5,000,000. Binigay ko. Tapos yung isang kusing lang, wala pang, hindi ko alam ang tawag sa kanila eh. Isang kusing lang, yun pa yung mas madaming binigay. O, siyempre, nagchichismisan sila. O, sinabi ng Panginoon sa Kristo. Kayo, sabi niya ganyan, nagbigay kayo, ayaw lang sa inyong gusto. Yan, patingi-tingi, ganyan. Yung sobra-sobra lang sa inyo, sabi niya ganyan. Pero may mga nagtatights naman, naniniwala ako doon. Pero siya, sabi niya ganyan, binigay niya yung lahat ng ikabubuhay niya. Walang natira sa kanya. Ako naniniwala ako. Nung binigay nung balo na yon, yung kusing na yon, alam ko gutom na gutom pa rin yon. Naniniwala ako doon. Gutom yon, yung balo na yon. Hindi pa siya kumain nun. Naniniwala ako doon. Ganon kahalaga yung kusing na yon. Pero pagbibigay lang yung nakita niya. Pero may mga Hudyo doon, nagbigay ng tithes sa kanila. Kasi batas yan eh. Batas ng kingdom yan eh. Yung mga pastor walang alam yan. Walang alam sa kingdom, kapatid ko. Tanungin niyo sila. Hindi under yan ng death, burial, and resurrection. Huwag kayong magagalit. Kung hindi nyo ako naintindihan, kung malaki ang pride ninyo, hindi nyo ako maintindihan, kapatid. Ang kingdom of God, iba. Iba pa ang kingdom of God. Ang mga pastor talaga dapat wala silang trabaho. Nakadepende lang sila sa binibigyan ng simbahan mismo. Pero, matindi ang pagbibigyan ng simbahan. Durin mo, nagbago ba ang Diyos? Nagbago bang God the Father? I am today, yesterday, and forever. Sabi niya ganyan eh.
Heavens and earth will pass, heaven and earth will pass away. Yes, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Tinanggal ba nila ang tithes? Hindi. Hindi natanggal ang tithes, kapatid. Alam mo ang sinisimbolo ng tithing? Physical yun, kapatid. Physical lang yun, nakikita mo. Pero sa spiritual realm, hindi mo nakikita kung anong manifestation nun. Di ba sabi niya kapag ka nagbigay ka ng tithes and offerings, hindi ko tinutukoy yung Malakay, tinutukoy ko yung Pentateuch, yung original na turo. Wala akong pakialam sa Pentateuch ninyo, kapatid, yung 4, yung Malakay 4. Pastor nyo lang natuturo niyan. Ang isang tunay na Kingdom of God teachings nandoon sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun ang original nun, hindi Malakay na yan. Hindi ang Malakay na yan. Bakit na-revise, Brother James? Hindi siya na-revise. Di mo lang maintindihan. Sa Pilipinas, kapag pagtuturo ng tithes and offerings, kukunin nila yung Malakay, bubuksan ng durungawan ng langit. Tapos sasabihin ng pastor mo, mayroon bang durungawan ng langit? Wala. Basahin mo dun, kapatid, sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, kung gaano kahalaga ang tithing. Tanungin mo yung pastor mo, pastor, ano bang nauna, tithing o offering? Tanungin mo yung pastor mo. Ano bang nauna, pastor, tithing or offering? Hindi mo masasagot yan sa pamagitan ng Malakay. Hindi mo masasagot yan. Nasa Malakay yun. Tithes, hindi, mali ka. Mali ka, hindi tithing nauna. Hindi bigyan ko ba kayo ng assignment? Mag-aralan mo yun, kapatid. Nasa Genesis yun. Ang unang pag-o-offer sa Diyos, hindi tithes, hindi rin giving. O siyempre, binanggit ko na, ano pa, di offering. Bakit na unang offering? Tingnan mo, ano mas mahalaga? Ano mas mahalaga? Ano mas mahalaga, kapatid? Tithes or offering? Laging problema na naman ito. Ano pong mas mahalaga, mahal ko pong kapatid? Kingdom of God po tayo. Ano pong mas mahalaga? Yung tithes or offering? Sa malalimang pag-aaral. Kasi alam ko, iniisip ninyo, tithes and offerings, Malakay yan. Malakay. Baka lumakay ka nga talaga. Lumakay ka nga man amom nga kunada. Puro ka lang malakyas. Puro ka na lang Malakay. Tatanda ka talaga sa Malakay. Sipin ninyo, kapatid. Anong mas mahalaga? Tithing or offering? Hindi yung giving. Wala akong pakialam sa giving nyo. Wala pa akong pakialam dyan. Bahala kayo dyan. Nag-invento ng pastor mo, ano nakalagay doon? Love gift. Hindi siya love gift. Ano sa tawag din, Lord? Merong extra pa eh. Seed faith na tinatawag. Meron ba kayong seed faith yan? Yung lalagyanan? Invento yan ng pastor mo, kapatid. Seed faith. Di ba meron doon? Pagdating mo sa simbahan, meron talaga seed faith. Anong seed faith kaya ito? Sideline yan ng pastor, kapatid. Ha? Sideline ng pastor mo yun. Sino nga nagturo nun? Tapos yung pastor na yun, galak na galak siya. Akong nag-pioneer niyan, seed faith. Seed faith yan, kapatid. Special yan. Oh. Ginawa pang special yan eh. Mas special pa yan kaysa doon sa tithes and offerings. Nakita na po ba kayo ng gano'n, yung seed faith sa simbahan ninyo? Nakita na po kayo? Ano sasagutin ko po yan? Sasagutin ko po kung anong mas mahalaga, tithing or offering, sa pinakamalalim na basihan. Alam ko hindi nyo masasagot yun. O sige po, bigyan ko po kayo ng 1 minuto. Lahat po kayo. Sige po, lagay po ninyo dyan. Okay lang po. Hindi ko po sasabihin mali, hindi ko po sasabihin tama. Pero kung tama yan, sasabihin ko talagang tama at magagalak po ako. Opo,
Sabihin po ninyo, ano pong mas mahalaga? Tithing or offering? Di ba ang original offering, di ba? Original? Oh. Sa New Testament tayo, anong mas mahalaga? Tithing or offering? Nasa banal na aklat pong sagot. Yan ang, kaya kapag kayo yung mga mahilig mag-aral dyan, yung utak nila talagang, ano kaya ito? Ano kaya ito? Nakaka-excite talaga. Nakaka-excite. Ganyan sila, yung mga bookish, yung mga godly na tinatawag. Yung mga godly, yung mga mahilig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga godly yung mga yan. Bakit? Wala na silang ganawa kundi mag-aaral ng salita ng Diyos. At least pag namatay sila, sa langit sila pupunta. Kanyo, sigurado yun. Sigurado yun. Ang isang anak ng Diyos na palagi nag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid, ay liliwanag yan. Magliliwanag yan, kapatid. Magliliwanag yan. Tingnan mo yung mga malalalim sa mga salita ng Diyos pinagpapala. Bakit? Nagre-reflect sa kanya yung mga binabasa nila eh. Sagutin ko na po. Offering lang, sister. Tithes or offering. Ikapo o handog. Anong mas mahalaga doon sa New Testament? Yung pinakamalalim na sagot. Anong pinakamalalim na sagot? Ang ikapo o ang paghahandog? Pinakamalalim yan. Anong sagot dyan? Ikapo o yung paghahandog? Walang nakakaalam ha? Tita nyo? Akala nyo siguro nagbibiro pa ako. Hindi pa ako nagbibiro. Walang biro-biro pa sa akin, kapatid. Pag nagbiro ako, totoo. Ganun po. Yun, dito na pala ito. Gusto niyo pong malaman? Pag binasa ko ito, alam na ng mga pastor yan. Alam na nila. Kahit yung bang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, yan nga yun. Hindi ko sasabihin yung verse, ito pong nakalagay. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Sacrifice. Anong sacrifice in other words? Tutuloy ko pa ba yan? Ituloy natin. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, plural, ibig sabihin, lahat tayo, a living sacrifice, and that sacrifice should be holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. The same as in the Old Testament. Nung nag-offer si Cain at si Abel sa Diyos. Yun ang first offerings. Hindi po tithes. Offer your life, sabi niya. That ye present your bodies. Present your bodies. Lord, I'm gonna offer my life. A living sacrifice, holy and acceptable unto you. Ganyan kalalim. Ang offering, mahal kong kapatid. Ibigay mong buhay mo. Ngayon, pwede mo bang ibigay ang buhay mo sa Diyos na makasalanan ka, kapatid? Kabaliktaran ng tinuturo ng mga demonyo yung mga pastor ninyo. Sasabihin ng mga pastor ninyo, ang kaligtasan hindi nawawala. Hindi nawawala yan. Hindi po tayo perfecto, mga kapatid. Wala pong perfecto. Huwag maniwala kay James na yan. Hindi perfected. Niloloko lang kayo, sasabihin nila sa akin. Pero okay lang, kapatid ko. At least sinabi ng Diyos ko. Sabi mo nga sa inyo, yung Diyos ko hindi nyo kilala eh. Hindi nyo kilala ang Diyos ko. Ang Diyos ko banal. Banal ang Diyos ko. Niligtas niya ako sa konting pagkakataon. Pero nung inilagay niya ako sa kaharian ng Diyos, ang hirap. Meron po tayong mga attitudes, di ba, na mga hindi natin nagustuhan. Meron akong ugali na talagang ayaw ko. Alam niyo kung ilang taon ko napag-aralan yun kung bago ko natanggal? 20 years. Ganun katindi.
Halos nasa 20 years nun. Ano yon? Spirit of anger. Spirit of anger na nagtatanim ng sama ng loob. Mapagmura din pa ako noon. Ay, bukang bibig ng bunganga ko talaga, mura eh. Alam niyo saan ako natutong magmura? Sa isang anak ng Diyos ko, no? Anak ng Diyos yun, nagmumura. Eh, siyempre, wala naman ng magagawa. Bata ako eh. Hindi naman ako lumaki sa mga anak ko ng mga panahon na yun eh. Ay, sa mga magulang ko ng mga panahon na yun eh. Siyempre, nagmumura siya eh. Di wala akong magagawa. Minura ako rin. At saka nagmumurahan sila eh. Magkakapatid sila, nagmumurahan sila. Pero born again yun ko, no? Na-born again ako doon sa bahay nila nun. Pero sa kanya ako natuto magmura, kapatid. Oo. Ako na. Tsaka si tatay ko talaga mahilig magmura din. Wala nang ibang marinig sa kanya kung minsan nagmumura. Sige, mura ng mura. 4 na taon eh. Kasi ang isang bata daw, para ma-memorya mo yung mga nangyayari sa iyo, at least ayon sa siyensya, nasa 4 na taong gulang bago mo mabalikan yung mga nakaraan mo. 4 years. Diba? Oh. Mag-evaluate ka nga, kapatid. May mga ugali ka na ang tagal mong tinanggal.